Alright mga kapatid, sabi po dito, naloka ako sa award na to. Ano bang meron sa award na to mga kapatid? Tingnan natin ang ating mga balita. Naloka ako sa award na to. Ito ang reaksyon ni dating COA Commissioner Attorney Rowena Guarzon sa pagkilala kay NBI Director Melvin Matibag bilang Outstanding Public Servant ng RPMD Foundation. Bakit siya naloka? Gano'n ba katindi itong si NBI? Ha? Kasama sa ibinahagi niyang post ang mga larawan ng ilang opisyal na ginawaran din ng RPMD noong 2023 kabilang sina Martin Romualdez, Sandro Marcos, Rad Tulfo, at Jay Suarez. Sabi ng mga kapatid, hindi na ipinaliwanag ni Attorney Guarzon kung ano ang partikular niyang kina-question sa mga parangal. Samantala, nakakuha si Matibag ng 88.5 Index Governance sa Boses ng Bayan survey ng RPMD noong Hulyo 2026. Ay, nito na yun Ano kaya meron, no? Ano ba yan? Legit ba yan? Nagtatanong lang mga kapatid. Okay, dumako na po tayo sa balita kasi po patungkol ata kay Tatay Digong natin ito. Narito na, hala BP Inday, nakahanda na lahat. Kapasok lang, breaking news. Vuelta ni BP Sara. Kasi nga daw, no, yung nangyari kay PRRD, pwede daw kasing gamitin yun na halimbawa na itong ICC garapalan na ho talaga ang kanilang pagiging bias, no? Panoorin po natin kung trip yun na may kasamang reaction video. Tuloy-tuloy na po tayo. Alright, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-like na rin po kayo, subscribe, yes, pagpatuloy na ho natin nito. Pwedeng gamitin ng Estados Unidos na example yung kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagiging isang biased political organization. May nabasa akong comment dito, sabi ni JR na lang, sila na lang ang nagkukuhanan ng award niyan, attorney. Yung kaninang pinakita ko. Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright, mga kapatid. Anong meron? Magandang umaga po sa ating lahat dito sa Donmar TV. It's 5 o'clock in the morning and I know meron na naman dyan na mga nagsisimula ng magtrabaho. Nagkape-kape dyan. This is the perfect time para makinig kayo dito sa Donmar TV. Yan, patuloy lang kayo dyan kasi may maganda kayong balita ngayon, no? Ang ating pong vlog ngayon ay patungkol po dito sa full interview ni Vice President Inday Sara Duterte doon sa Mindanao, no, sa Davao City, sa siguro Kadayawan Festival. In-ambush interview po doon si VP Sara at marami pong mga issues na sinagot ang ating Vice Presidente. Unang-una po ay good news kay Tatay Digong. May good news po si VP Sara patungkol po kay President Duterte at yan po ay ating gawa ng reaction video. Pangalawa nating pag-usapan ay patungkol rin dito na itong si VP Sara, binatikos siya sa pagbisita niya kay Senator Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor, at I think bumisita rin siya kay Senator Jinggoy Estrada. Binatikot. Bawal bang bumisita? Bumisita lang, grabe naman yung mga yan. Si VP Sara for visiting this PDLs raw. Dinipensahan rin naman ni VP Sara na walang mali doon sa pagbisita niya dito sa mga political prisoners, ika nga. Obvious naman na political prisoner. Si Marcoleta, si Jinggoy at si Mike Defensor, hindi yan makukulong kung hindi lang sila maingay sa flood control. Kaya ngayon mga kaibigan, naiintindihan na ho natin kung bakit yung mga ibang gusto sanang magsalita, yung mga pwede sanang magingay, ayaw na lang nila para hindi sila mapurnada. Ano pa tawag dyan? Hindi sila makasuhan, hindi magulo ang buhay nila, hindi sila makulong. So, gusto man nilang sigurong magsalita, hindi na pwede. Kasi nga, baka makulong sila o baka silipan sila ng kaso, lalo na kung meron naman talaga, kaso hindi lang napapansin, kasi nga, hindi naman sila kumakalaban sa gobyerno. Pero kapag kinalaban nila ang gobyerno, sigurado, baka makulong sila. May mataas na chance na ganun. Kasi si Escudero, di ba? Sabi kakasuhan. Sino ba to? Si Dracula, si Joel Villanueva, may pa-Dracula yun, di ba? Bakit sabi nila hinog na, pero bakit magpasa hanggang ngayon biglang nahilaw? Yun. Kaya siguro yung mga ibang
ibang politiko, ayaw na lang ho nilang magsalita. Ayaw na lang nilang, ayoko na dyan. Sa totoo lang, gusto namin si BP Sara. Kaso, baka pag nagsalita kami laban sa gobyerno, baka masilip yung kaso naming ganire at saka yung ganito, baka makulong kami. Ayan, mga ganon, no? Kaya ang ating BP Sara, bilib na bilib ako kasi halos kinakalaban niya na ho lahat ng buaya sa Pilipinas. Hindi pa rin siya napapayoko. Sabi niya nga sige, kahit mapatalsik niyo ako, hindi ako yuyoko. Hindi siya magbibigay ng respeto doon sa mga buhaya. Ha? Tuloy tayo. Sila yung mga lumalaban dito sa korupsyon ng ginawa ng administrasyong ito, kaya sila nakulong. Yes. Ngayon na binisita ni BP Sara. Correct yun. Mali na naman si BP Sara. Mamaya, umiinit na itong ating reaction natin Mamaya i-play natin 'yan. At nag-trending rin itong issue patungkol dito kay BP Sara na sinagot ni BP Sara, hinamon ni BP Sara itong si Gibo Chiduro. Oh. Ito rin si Gibo Chiduro, medyo sablay rin Hinahawa na siguro itong si Gibo. Nahawa na itong si Gibo sa kabangagan ni BBM. Nahawa na rin Ito ay usapin patungkol po dito sa China. Okay? Na itong si Gibo, sabi niya, meron raw mga malalaking mga officials na sumusuporta sa China. Sabi ni BP Sara, bakit hindi mo pangalanan yan? Oo nga naman. Kucha, bakit sorry pero natatangahan talaga ako sa mga pinagagawa nila. Kasi kung may problema sa China, kausapin nila yung China. Diba nasabi na natin yan, kausapin nila, ano po bang pwede natin gawin? Ano bang pwede natin gawin? Ano ba dapat? O halimbawa, nakita nila, nagkakaroon na naman ng girian sa West Philippine Sea. Ang ibabalita nila, yung mga pro China dyan, ganyan. Dapat diba, gumawa kayo ng paraan, makipag-usap kayo. Mahirap ba yun para sa inyo? Kinilangan mag-apo, diba? Madali lang. Ibig ko sabihin, sige, mahirap. Pero, pengi kami ng update kung nakikipag-usap kayo. Hindi po yung kapag kami naggirian ng ganyan. Sisi sa Duterte, sisi sa mga pro-China. Lahat po tayo, ayaw natin yung ginagawa nila sa Pilipinas. Ang problema lang, hindi kasi gumagawa ng aksyon. Tama po ba? Meron bang aksyon? Makikipiswit din tayo ng tubig sa kanila? Pwede rin, pwede. Pero alam nyo na mas mabuti kung mag-uusap. Hindi yung puro sisi na lang. May piswitan na naman na nagaganap sa West Philippine Sea. Sisihin ng Duterte. Di ba? Hindi mo ganun. Nagbibigay lang ako ng example. Pangalanan mo para masagot yung mga problema mo dyan sa mga officials na sumuporta sa China. Itong si Gibo rin Ganun sa totoo lang si Gibo, wala siyang strategy dyan patungkol sa China. Ayun. Pasikat lang. Di nakuha ni Sir. Di ba? Tama nga yun. Kasi nga wala kayong ginagawa. Puro kayo putak. Lahat ng mga pro-China, mag-resign na lang sa gobyerno. Bakit hindi mo sabihan yung mga magnanakaw sa gobyerno mag-resign? Hindi naman. Parinig naman kami lahat ng mga magnanakaw, lahat ng mga billion, mga buaya kayo, mga inayupa kayo, magsiresign kayo. Ba't wala kami naririnig ng ganun? Ano kung pro-China, tapos nakita mo naman nagtatrabaho ng maayos? Ako hindi ako pro-China, no? Hindi rin ako pro-America, pro-Philippines tayo mga kapatid. Ayaw ko din kasi ng ginugurgur yung Pilipinas. Pero baka kasi meron silang gustong iparating, alam na ho natin yung 9-dash lane, kailangan mag-usap. Yun lang kung gusto nating makita na yung gobyerno umaaksyon. Hindi yung puro sisi kayo, Duterte. Isang gala naman. Panahon paninihoy, may anomalyang hindi na maipaliwanag di ba? Yung sa West Philippines na yan Tapos biglang Duterte ngayon ang sisi ng iba Minsan yung katangahan talaga, wag niyong ilalagay sa ulo, masakit yan Puro yaw-yaw. Oo, puro yaw-yaw. Puro lang siya puro istorya patungkol sa China. Correct. Puro paastig-astig. Wala ka namang kakayahan Tapos gagawa sila ng i-edit din nila yung mukha ng Prime Minister ng China, yung presidente ng China, ganyan-ganyan, i-edit nila. Tapos nung sila naman sabihan ng unggoy, putya, galit na galit, iyak. Ngayon kung ayaw yung magurgur kayo ng China, naman, respetuhan muna. Tapos huwag kayong gumawa ng mga kung ano-anong mga edit-edit, no? Tapos kung kayo inedit, ginawang parang unggoy, kayo naman ang iiyak.
Kaya nga sabi ko sa inyo, mas maganda makipag-usap ng maayos. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Pulpul ka. Okay? So yan po ang mga pag-uusapan natin Ayan, ngayon. ayan, Itong ayan, vlog na ito ay papanoorin natin. Ang ganda ni VP Sara. Yan, idiretso na natin kay VP Sara. Ay, ito na pala, dire-diretso na. Interview ni VP Sara. No? Full interview po sa kanya doon sa Mindanao. Ito po, panoorin natin. Hey, Wow. Very Itong una, tinanong siya, kumusta na raw si Tatay Digong? Ito po, panoorin natin. joyful. Ang amo Ulitin, ang ulitin. ako ang very joyful. Ang ako ang mga pagbisita sa iyaha and Sabi niya, nung pumunta siya doon sa Hague, very joyful po. Kasi halos 1 week nang bumisita doon every time pumunta si VP Sara doon sa Hague, sa ICC, 1 week siya doon. So every pasok niya doon, joyful ang usapan nila ni Tatay Digong. And that is a good news. Meaning to say, at least hindi naman nadidepress si Tatay Digong doon sa loob. Diba? Maganda, Kasi maganda. doon sa loob ay meron naman siyang kausap. Alam naman po natin, alternate yan eh. Si Baste, si Kong Pulong, tapos si VP Sara naman. At least, members of the family nag-a-alternate na bumisita doon kay Tatay Digong. Nice, okay? nice. And it's a good thing to hear na masaya si Tatay Digong sa loob. Okay? Yan ang update ni VP Sara kay Tatay Digong. he has not lost his sense of humor. Yeah. Na ay mga health issues gamay pero thankfully addressed by the detention unit. So, sinabi niya, hindi pa rin maiiwasan na meron pa rin mga health issues si Tatay Digong. Kasi matanda na si Tatay. Okay? Matanda na kasi. Sa mga edad na ganyan, yung mga 80 years old, 70 to 80 years old, dapat yan, binabantayan na yan eh. Kaya nga hindi ko maiintindihan itong ICC na ito. Bakit hindi nila ginagrant ng interim release si Tatay Digong? Flight risk raw. Alam nyo, napakalinaw. Sobrang napakalinaw na dapat iuwi na si Tatay Digong. Pero kasi 'di ba, ang pinaka nabubulshitan ako, yung may pinag-aralan sila. Alam nila yung batas, pero king ina nila, ginagamit po nila sa hindi magandang bagay. Ayon no sa pagkakaintindi ko, kahit po bali-baligtarin nila, wala na pong jurisdiction yung ICC dito sa Pilipinas. Kahit sabihin pa nila noong may jurisdiction pa, napaka-bullshit nun. Wala na, tapos na. Pero ba't anong ginagawa ng ating Pilipinas kung mahal ngayon? Naalala ko tuloy kay Senator Bato, sabi nila ng ganun, parang hinuhuli ata nila or hinahanap din nila. Ano yun? Ipupunta nyo si Bato talaga sa ICC via Interpol or FBI, ewan ko kung ano pa man. Pucha, napakalinaw. Wala nang jurisdiction eh. Wala naman warrant of arrest si Bato rin, di ba? Pero bakit kailangan, di ba? Yon ang nakaka-bullshit dito na pinagtatanggol pa ng mga taga-kabila. Alam nyo, sinasabi ko na rin to na kapag ka nagtagumpay itong mga siraulo na ito na magpatuloy, maisantabi talaga ang mga Duterte, pero hindi naman nahayaan ng Panginoon. Alam nyo, mangyayari sa Pilipinas, lalo tayong lulubog. Akala nyo lang dahil mga bayarang kayo, akala nyo lang masaya kayo ngayon, pero yung mga susunod na henerasyon nyo, wala na. Bagsak tayong lahat. Kaya dapat piliin nyo yung matino. Hindi yung porket nasa inyo yung pera ngayon, putya, yan na kayo. Lahat dito ng bagay sa mundo, hindi po permanente. So sa akin naman, akala natin itong mga taga-ICC na ito ay lumalaban kayo sa mga crime against humanity, ang pinag-usapan dito, humanity. Diba? Hindi ba kayo naaawa dyan kay Tatay Digong? Matanda na yan. Diba? That's inhumane. For me in my own opinion, that's inhumane. Matanda ka na. Inakusahan ka pa lang. Hindi ka, anong tawag dyan? Kumbaga wala pang napapatunayan. Yun ang pagkakaalam ko, no? Si Duterte po ay hindi guilty. Hindi siya guilty. Hindi pa siya guilty. Kasi wala pa mang hustisya. Oo, di ba? So, tama bakit ako. ganyan ang trato nyo sa kanya? Kinukulong ninyo. Di ba? Nanghingi siya ng interim release, ayaw ninyong ibigay. So parang pinatatagal na lang nila. Isipin nyo matanda na yan. Pucha, makakagalaw pa ba? Anak ng teting to mga... Kaya nga nakaka-bullshit yung ICC na yan. Dapat buwagin na yan. Di ba? So, wala. Talaga.
halata naman, naniniwala naman tayo na halata itong ICC na ito. Tuta ito ni BBM at ni Trillanes. Yan ang sabi ni BP Sara. Oo. At tayo po isang ayon dyan eh. Tuta yan ng mga ICC na yan eh. Matamis niya ang Kadayawan Festival na guys. Second year na wala siya sa Davao. Yes, sigurado no. Mamiss niya ang ato ang mga kaigsuunang Dabawenyo, kauban niya sa pagsalmuta sa ato ang Kadayawan. But sa ato ang kinabuhi na ay mga butang na kinahanglan nato buhaton no. So napoy mga milestones na dili nato ma-attendan. So hopefully next year or in the coming years maka-attend na siya sa ato ang Kadayawan. Wala! Ano kayang ibig sabihin nitong sinabi ni BP Sara? Na baka next year o mas maaga pa ay makabisita na si Tatay Digong dyan sa Kadayawan Festival. Alam niyo sa totoo Ay, lang maganda itong sa Kadayawan, every year hindi talaga namimiss ni Tatay Digong itong Kadayawan. Talagang pinupuntahan niya ito eh. Binibisita niya ito every year. O, naalala ko pa yun. Kahit nga presidente siya, talagang bibisitahin niya dito yan. Mag-speech yan si Tatay Digong. Pero ngayon, na kinulong ni Bangag Marcos itong si Tatay Digong, 2 taon na hindi nakapunta si Tatay Digong dyan sa Kadayawan Festival. Oh, sarap rin yung mga pagkain dyan. May mga karinderya dyan. Yan ang paborito ni Tatay Digong. Oh, yung mga karinderya na pagkainan ng tunay na lalaki. Yan. Yan ang gusto ni Tatay Digong. Kakain yan ng mga dinuguan, yan, yung mga balbakua, yung mga kaldereta. Wow. Yan ang gusto ng pagkain Masarap ang balbakwa po ng mga taga Mindanao, ano? ni Tatay Digong eh. Oh. Paano yan? It is very sad na 2 taon na hindi na siya nakapunta dyan dahil nga sa kabangagan ni BBM, no? Grabe. Kawawa kasi matanda na si Tatay Digong. Ngayon pa nila ginaganyan, ngayon pa nila binawian ng kaligayahan yung matanda, no? Oo. Aminin naman natin, matanda naman si Tatay Digong. But anyway, Tatay Digong, mensahe namin sa iyo dito sa Donmar TV at sa lahat ng mga nagmamahal sa iyo ng taong bayan. There will, as what you said, Tatay Digong, no? There will be time of reckoning, no? Ewan ko na lang kung ano ang magiging karma ni BBM sa ginawa niya sa iyo. I don't want to be, to be harsh, pero ako po'y natatakot kay BBM. Ano ang magiging karma na paparating laban sa kanya. Good. Ako naman kung maparusahan talaga siya kasi may kasalanan siya. Halimbawa, maparusahan siya tas deserve naman niya 'yon. Ako matutuwa ako dahil at least nagkaroon ng hustisya si BP Sara, si Pangulong Duterte, tsaka yung mga iba pang kaalyado na ginurgor ng mga hayop na administrasyon na to. Kung mapapatunayan talaga. Black BBM. Sana walang karmang mangyari sa'yo, pero yung ginawa mo, I know, God is watching, no? Kasi sa panahon ngayon, kahit napakalakas ng mga ebidensya mo, lumilinaw ho sa akin na malalakas ang mga ebidensya, matitindi na ho yung mga ipinapakita, pero hindi ho nabibigyan ng pansin ng mga sangay ng gobyerno natin na dapat puntahan, gaya na lamang ng mga ipinapakita ng mga 18 Marines, nila Harry Roque, yung singot-singot, basta lahat, marami pa. Kaya iniisip ko mukhang hindi pa ito yung panahon siguro para ipakita yung kahit gaano kalalakas ng ebidensya. Kasi noon sinabi ko, kailangan pa siguro ng mas malalakas, kailangan pa siguro ng mas malalakas palalo. Pero sa tingin ko kahit gaano kalakas, wala ho tayong matatakbuhan sa panahon ho ngayon kasi napakabagal din ng hustisya dito po sa Pilipinas. Nanghingi po si BP Sara ng para ibasura yung impeachment pero late na dumating kaya wala nang nagawa itong mga taga Supreme Court. Alam mo yun, nakakagago, nakaka-bullshit ho talaga. Sorry, yun ho talaga ang pinaka-term para sa akin na si BP Sara ay kung maaga-aga lang ho sana yung ginawa ng Supreme Court, di sana binasura na yung impeachment. Bakit ganun ba kahirap talagang pag-aralan yung mga kaso ni BP Sara? Para sa akin po siya, nag-aral nga kayo tapos ganun ka. Yun lang mga kapatid, na naiinis ako sa bansang ito. Wala tayong magagawa kundi hintayin yung tamang pagkakataon para sa tunay na katarungan dito sa ating bansa. Okay, maraming salamat po sa mga trip niyo po makapanood ng reaction video katulad po ng mga ganito sa mga balitang nakikita po natin. Kung naliligaw po kayo at nagtatanong kung sino ba talaga ang gusto ninyo, syempre Duterte pa rin tayo. Maraming salamat sa inyong panonood.